Si Jollibee. So, sino mag-birthday bukas? Si Kevin. Kevin! Woo! Ako na lang si Kevin ng happy birthday. Happy birthday, Kevin! Happy birthday, Kevin. Happy birthday, Happy birthday! Happy birthday, Kevin! So, hi! Ano na ngayon? March 10. Mga 3 days ago na nakalipas yung birthday ni Cav. At napakasaya, napakaganda, napaka-successful. Tapos, yun, hindi ko akalain na ganun magiging kakalabasan ng party. Syempre, kapag nagpa-plan tayo ng party, meron kang mga expectations or meron kang mga gusto, 'di ba? So, yun, yung party ni Cav, parang beyond my expectation, yun yung nangyari. Kaya super happy ako. And, plus yung mga bisita, ayun, yung mga na-invite ko, halos lahat naman dumating sila. Kaya salamat. At sa mga regalo din ni Cav, yun, super thankful kasi, ayan, marami na naman siyang toys na sisirain. Medyo na. So, i-vlog ko na lang ngayon, balik kwento ko kung paano, kasi hindi na ako nakapag-vlog before. Ang una naming napag-desisyonan yung venue. Ito, kwento ko na. January pa lang, yung pinag-uusapan na namin yung sa venue. Pero talaga, ang plano namin dags, since na, gusto namin parang yung mga family and friends lang, close friends lang ang invite. Tsaka, yun nga, tight budget kami, kaya, nag-isip kami kung saan mas convenient na makakamura agad. Naghanap na kami ng venue na pwede kaming makapag-party. So, yung friend namin, landowner sila sa isang place dito sa Paniki, sa isang subdivision dito sa Paniki. May clubhouse na doon. So, yun, in-offer niya na sa amin kung dito na lang maganda, ganyan-ganyan, ganon. So, yun, parang yun na yung pinaka-gift nila kay Cav. Kasi, both ninang tsaka ninong yung mag-asawang yun. Yun na yung place. So, yung place is sa Green Meadows Clubhouse sa Paniki. Na napakaganda talaga. Napakalinis, napakaganda. Kumbaga, talagang pag naayusan yun, as in, super perfect for party na. Tsaka sobrang laki ng space. Kung makikita nyo mamaya, yung mga iaan akong pictures, sobrang laki. Kasi, ang expected guest namin is 80 persons lang. 80 packs lang, pero alam mo yun na yung maximum. So, siguro nag-expect kami ng 50 to 80. Sobrang luwang. As in, siguro, mga kahit 200 to 50 maka-accommodate ng place. Sobrang umaalog kami. Pero, ayun nga, sobrang saya talaga. Tsaka open siya. Yun, kaya okay na yung venue. Yun na pinakauna naming naayos. Tapos, yung sumunod is yung theme. Bale, ako, kasi, nung nag-iisip ako dati ng theme ni Kevin, since na yung baby shower ko, at saka yung mga onces niya na monthly onces niya, ang theme nun, Little Men, gano'n. Kasi yun ang gusto kong theme niya hanggang mag-first birthday sana. Pero, na-change yun kasi nga sa location, sa venue. Kasi nga, parang may pool kasi yung clubhouse. So, ang sabi ni Dagul, why not yung Chick and the Neverland Pirates? Nung una ayoko kasi parang pirate agad, yung parang pirata. So, first birthday, ayoko sana ng ganun. Pero, nakikita ko naman si Cav, kasi si Cav, lagi siya nanonood ng Disney Junior. So, ayun, lagi niyang pinapanood. Pag Chick and the Neverland Pirates na, talagang nakatutok siya, gano'n. Chick and the Neverland Pirates, Mickey Mouse Clubhouse ba yun? At saka, yung High Five. Yung High Five sana, ang naiisip kong gusto kong theme sa kanya. Pero, sabi ng daddy niya, since na may pool, kaya, yun na lang, tumutugma sa venue yung theme. So, yun, nakapag-decide na kami dalawa sa theme ni Kevin. So, ayun nga guys, nakalimutan kong sabihin na yung party ni Kevin, Pirate and Princess theme. So, yun,
Kaya kung may makikita kayo mamaya sa pictures na naka-attire na pang princess, tapos meron din mga naka-attire na pang pirate. So yun, meron ng theme, meron ng venue. Tapos naghanap ako ngayon ng magde-decorate ng place. Nag-decide kami ni hubby na hire na lang ng mag-aayos ng place na pinaka-cheap pero maayos na gumawa. So, nagtanong ako sa mga friends ko hanggang sa natagpuan ko si Ate Jenny. Hingin niya sa Facebook kung taga-Tarlac kayo and paniki, makakatulong to sa inyo. Si Jenny A. Liwanag ang pangalan niya sa Facebook. Ang magaling siyang gumawa, as in, napaka-creative nila. Alam niyo yun, nagbigay ako sa kanila. No, yung sa place kasi, yun, isa-isa yun, pinicturean ko. Tapos, isa-isa yun, para meron akong mga plans, or yung mga gusto ko, kunyari, sa harap ng pinto, merong, yung parang, basta yun, nilagay ko kung ano yung mga gusto kong decor. Pero, sabi ko, kahit na hindi ma-achieve yun, basta pinakita ko lang yung gusto ko, tapos sila na yung bahalang mag-ayos or kung may dadagdag silang idea, ganun. Para kumbaga binigyan ko lang sila ng ideas kung anong gusto kong design. So, yun. Bale, nung pinuntahan na namin yung place, kasama ko sila. Ang galing nila. Alam mo kasi, nung first time namin pumunta sa place nila hobby at tinignan yung place, iba yung naisip ko. Kumbaga, parang mas maganda yung naisip nung magde-decorate. Kaya, ang galing talaga nila. Pati yung kung saan ipapwesto lahat-lahat, yun, talagang sila yung nag-ayos nun. And, ang ganda nung kinalabasan. As in, hindi siya over, ayoko kasi sabi ko sa kanila, ayoko nang over-decorate. Yung parang, ang dami-daming balloons. Everywhere may balloons. Sa taas may balloons. Sa centerpiece may balloons. Alam niyo yun, ayoko nang ganon. Gusto ko yung parang, simple, pero maayos tignan sa mata. So, yun, papakita ko sa inyo yung naging kalabasan nung, pag-decorate nila. Lahat ng mga suppliers at saka lahat ng mga i-link down ko sa baba. Alam niyo, makakatulong to sa mga Panikenyans talaga. Tsaka, pwede na rin sa mga taga-Tarlac. Yun, tsaka sa mga tight budgeted na na mga katulad ko, yun. Ito, sila ang kontakin niya talaga. Maganda pa, mura na. Tapos, susunod, venue decor. Yun, ang sumunod, invitation. So, ayan. Nadala ako sa invitation eh. Kasi yung mga kasing edaran ko, mga ganyan, pwede ko naman invite online through Facebook, 'di ba? Yun na yung uso ngayon, 'di ba? I-invites. So, yun. Pero sa tigas ng ulo ko, talagang, kasi sabi ko, binyag yun. Tsaka kailangan talaga ng invitation pag binyag. Yan ang tatandaan nyo. Kasi, yung ninangs and ninongs, kailangan talaga ng mga invitations sa mga yon. Yung nabigay ko lang, wala pa, siguro, ang mga nabigay ko lang, wala pa sa 15, or sabihin na natin nasa 15 pieces. Sa pinagawa kong 30 pieces, 15 lang yun na Tapos na 800 pa ako sa invitation. So, di ba sayang? Yun. Hindi ko rin nabigay. So, anong gagawin ko doon? Parang ganon. Kaya ngayon, nag-decide ako na gagawa na lang ako online ng invitation, then post ko sa Facebook para mag-invite. So, yun, ganun. At saka message and text, ganyan. Tsaka yun na yung mas convenient and easy and murang way. As in, wala kang gagastos yan, as in, pagod mo lang, ganyan. So, gumawa ko online, papakita ko sa inyo kung ano yung nagawa ko. Actually, may bayad yon yung yun. Kaso nga lang, ang ginawa ko, since pinvent screen ko, yun nga lang, hindi siya ganun kaliwanag. Pero, babasa naman nila. So, yun. Pero, nagpagawa pa rin ako ng invitation para dun sa mga kamag-anak ni Dags. Yun. So, yun. Papakita ko rin yung pinagawa kong invitation. Tapos, yun pala. Dahil sa invitation na yun, pinapictorial ko na rin si Calvin. Actually, pinapictorial ko na siya para sa tarpaulin and invitation. Yun. So, yun.
Yung cake, bale naghanap ako sa Tarlac ng sa cake hindi na ako nag-fondant. Kasi, nung last time na nag-fondant ako, actually, sobrang mahal ng fondant, 'di ba? Pero, hindi rin naman, kumbaga, nakakain kung sa bahay. Kumbaga, ang pinagkaiba lang dun yung outer. Pero yung cake nila, same lang yun, guys. Kasi I bake. Sa Tarlac, naghanap ako ng gumagawa ng marshmallow icing, which is napaka-cheap. Alam niyo ba, 1.5 lang ang ginastos ko sa 2 dozens of cupcakes and 8-inch round na cake. Yun. So, yun. Ang ginawa ko, yun, tumingin ako online ng cake na design na babagay sa team ni Calvin. Tapos, dapat, eto siya. Yan, ang ilalagay ko dun sa topper niya. Kaso, hindi nagupit nung time na yun. Wala kaming gunting na dun sa place. Kaya, yun, ang ginawa namin, yung mga cupcake toppers na lang din ang nilagay namin sa ibabaw ng cake. So, pakikita ko sa'yo yung dapat na magiging, ng cake ni Cav. Ganito yung dapat yung style. Ayun. So, papalitan lang natin siya ng ganito dapat. Yung blue and ganyan. Kaso, hindi nga nagupit. So, sayang, diba? Pero okay lang. Kasi, okay naman. Tapos, yun, mga cupcake toppers. Yun, DIY ko lahat yan. Yan. Ako na lang ang gumawa ng cupcake toppers. So, yun. 750 for the cake. Tapos, nung tinikman namin, super moist. Choco moist siya talaga. Tapos, ang sarap din ng marshmallow icing. So, yun. Para sa mga budgeted mommies na ang mahal-mahal ng cake, 'di ba? Pero, hindi naman nakakain or everything. Kung marunong kayo mag-DIY, kung marunong kayo mag-print paprint na kayo ng toppers, umorder na kayo ng mga murang cake and cupcakes. So, bibigay ko din yung link nung taga Tarlac siya eh. Bibigay ko yung link. The new Izwi. Bibigay ko yung dito sa baba. Gumagawa din siya ng mga fondant cake, pero yun nga, mura lang din. Kaya mag-inquire kayo sa kanya, kasi ako, hindi na ako masyadong gumastos sa cake kasi marami pa akong gagastusin. So, yeah. So, yun, hindi na kasi, hindi naman sa hindi uso yung fondant cake, pero para sa mga budgeted mommies na katulad ko, okay lang yung mga marshmallow cake. Tapos, kung marunong kayo mag-DIY ng mga cupcake toppers, yung mga nilalagay lang sa taas, yun kayo na lang ang gumawa. Yun, 750 for the round cake, tapos magkano lang i-print mo yung cupcake toppers, mga 20 pesos or less, mga 15, yun ang ilagay mo, and then, tada! Diba, alam nyo, uso nga yung mga banner, yung cake na icing lang din, or frosting lang din, tapos may banner, diba? Ganun lang naman na ngayon eh. So, sa mga practical moms out there. Okay. So, hello. Ayan. Hindi ko na alam kung saan ko na pero ito yung baby ko. Oh, hi! Kalbo na siya ngayon. Say hi, Kavo. Say hi to them, Kabin. Okay. Ayan. Tapos, and then sa foods naman, dapat magpapakita kami, pero since naabot din kami ng 30,000 sa foods, nag-decide ako na kami na magluto nila mommy. So, yun. Ang unang plano sa mga foods is yung chicken cordon bleu. Bale, ako yung nag-decide na bawat isang bawat isang, kunyari, fish, isang putahe. Pork, isang putahe, gano'n. Meron akong 5 na pagkain. Tapos, yung pasta, at saka yung rice. Yun. So, ang unang plano namin is yung chicken cordon bleu, Salisbury steak, sa beef naman yon. Tapos, Chinese barbecued pork. Tapos, sweet and sour fish fillet. And then, yung Zippo eggs. Pasta naman, nag-decide ako na lasagna rolls. Ang natupad lang dito is yung chicken cordon bleu.
na ako yung nagluto nun. Actually, ako yung nagtimpla nun, tapos si hubby ko yung nagprito, ganun. Kaso nga lang, hindi ko na-achieve yung sauce niya. Masyado akong namihan ng mustard. Yun. Tapos nagkulang kami sa mayo. Yun. Yun. Ang mali ko, sana nag-ano ako ng kahit yung ketchup, diba, dalawa sanang dip para at least okay naman. Pero yun, nakain naman nila. Wala silang choice. Joke lang. And then, yung Salisbury steak na ako rin dapat na magluluto. Parang mas sabi namin, mas mura kung beef with broccoli. So, yun yung natupad. And then, yung Chinese barbecue pork, hindi siya natuloy kasi nagplan na lang na maglalechon. Dahil nga, yung ninanikaw at saka yung nanaligaw sa kanya, nagbigay ng pang-lechon. So, yun, dinagdagan na lang namin kung magkano yung kulang. So, yun. And then, yung natupad naman tong sweet and sour fish fillet. So, kumuha ko sa palengke ng cream dory, yung yung nakasupot. And then, yung sipo egg na pinaluto ko kay Tapay. Yan. Thank you, Tapay. Ayan, ang super sarap ng sipo egg na to. Ang sahog niya is hipon. Yung lasagna rolls na dapat ako yung magluluto. For kids naman, yung spaghetti and chicken. So, dapat ako magluluto ng spaghetti, tapos, palitan ko na lang yung pasta, at saka gagawa na lang sana ako ng white sauce. Pero, hindi ko na naharap dahil sobrang busy. Si Calvin, nagbibisit pa, kaya sabi ko kay mami, siya na lahat, pati yung fried chicken, yung spaghetti, yun siya na. So, sila na yung Then, hindi na nag-lasagna rolls, pilitan na ng mami ko ng pansit malabon. So, yung mga tables, chairs, and catering equipments, nirent namin kay Sir Titas. So, sa dessert table, syempre ako lahat ang gagawa nito. Yun, kaya hindi ko na rin naharap yung spaghetti, yung mga ibang putahe kasi gumawa na rin ako nito. So, ang plano pala, ito muna yung plano. Sa dessert table is yung Oreo cake pops. Ito yung mga plano pala ka. Oreo cake pops na babalutan ko sana ng white chocolate, tapos lalagyan ko ng blue or red. Para blue or red ang kulay ng cake pops. Blueberry cheesecake, peanut butter bars, Oreo truffles, cupcakes, choco graham, tsaka put of land. So, etong Oreo cake pops, naging marshmallow pops since na mas muring marshmallow. Ganun. Like, kumbaga yung pinakamadaling gawin. Yung blueberry cheesecake, actually, a night before, gumawa na ako ng cheesecake. Meron na rin akong blueberry sa ref. Ngayon, pag dala nung cheesecake sa mismong lugar, nakalimutan yung blueberry. Kaya, sinerve namin siya as cheesecake lang. Na, parang binar ko, maliit na bars. Kasi, parang bite size na, kinakain naman. So, sabi naman ng mga guests is masarap naman. Yung peanut butter bars, hindi ko na pinurso to. Tapos, Oreo truffles, palitan ng cookies and cream grahams. Then, yung cupcakes. Then, yung put of land, nag-order ako sa friend ko. Bali, yun yung mga nasa dessert table. Ito na yung pinakalas, yung DIYs ko. Ayun, pirate hats, yan, pinaprint ko, ginawa lang. And then, yung dapat isa centerpiece, yung parang boat. Actually, siya dapat talaga? Cupcake wrapper and cupcake toppers na boat. Ang ginawa ko doon, parang sabi ko, why not center table? Yun, papakita ko rin sa inyo yung itsura nito. Ayan. And then, yun, ginawa ko siya pang center table sana kasama nung, kaso hindi po pwede kasi sobrang hangin sa place. So, ang ginawa, doon sa dessert table, kinalat na lang siya doon, yung mga boat. Pero, yun lang, gandang tignan pa din. Name tag, ito yung mga hindi natupad. Saan na ba yun? Ito. Hindi na rin kasi na, kasi hindi kami nakadala ng pentel pen. Alam nyo, pag sobrang ngarag kayo, tapos, actually, hindi ko na nabilin yung mga iba. Parang, ano na yung mga dadalhin, ganyan. Yun ang mahirap pag sa ibang place kayo nagpa-party. Marami kayong makakalimutan, maraming hindi matutupad. Alam nyo, yung mga ganun. Kung makakalimutin kayo tulad ko, ha. Pero kung sa bahay kayo, so napakadali ang access. Yun naman ang, anong tawag doon? Pros and cons. Consequence? Yeah. So, yun. Ito dapat ang name tag niya na pinagawa ko. So, di ba ang ganda? Tapos, ilalagay dito ng mga kids. O, di ba? Hindi siya natupad time. Yan. Pero, yun. Okay lang kasi magaling yung mga clown na nakuha. And sobrang saya.
Tapos, ito, dapat, bumili na ako ng straws for adults. Color black naman siya. Dapat igaganyan sa straws yan. Kaso, hindi rin na, kasi nga, kailangan pa ng, though merong doon, pero walang gunting nga nakalimutan. So, yun, at saka hindi na rin nag-straw sila, parang, kasi goblet naman yun, so, yun. Sa lahat ng printables ko, dito ako nagpa-print, sobrang ganda talaga ng printer nila. Pero, sa lahat ng mga hindi natupad, napakaliit na bagay lang. At, hindi siya nakasira totally ng party. Okay. Ito. Yung souvenir pala niya is ito, ayan. Pinagmamalaki ko to kasi DIY ko to eh. Yan. Dalawang color siya, isang red and blue. Yan. So, tas makapal pa siya, Tapos nakabalot. Papakita ko rin sa iyo yung picture, yung balot niya. Kasi meron siyang thank you card na nakalagay. And yung treasure chest na giveaways for the kids. Yun, DIY ko lang din yun. Nilagyan ko lang yung treasure chest, tapos may thank you card, syempre. Tapos, yung sa loob ng treasure chest is mga chocolates, wala akong nahanap na gold coins na chocolates. So, naghanap na lang ako ng kahit na anong candying gold, at yun, at mga chocolates na gold, yun ang nilagay ko doon. At tuwang-tuwa yung mga bata. So, yun, matanda bata, nag-enjoy naman. So, natatouch nga ako sa mga pinsan ni Cav, yung mga dito, kapitbahay namin dito. Hindi sila makaget over sa party ni Kevin. Lagi nila sinasabi na, Kevin, sabi niya, sobrang saya ng party mo, sa lahat ng pinuntahan naming party, yung party mo yung, di ba nakakatouch yun? And yung mga, yun nga, nag-enjoy din kami after the party kasi meron kaming inuman session ng mga ninongs and kamag-anaks yun, and then nagwawala na yung anak ko, kaya yun, sobrang saya, sobrang thank you Lord, at nakaraos din. Papakita ko na sa inyo, actually konti lang talaga yung video kasi sira yung charger ko, kasi dito na ako nag-record sa phone. So yun, lagi nasisira yung charger ko, at late yung nahiram naming DSLR. Hindi na rin kami nag-hire ng photographer and videographer kasi ang magastos na naman yun. So, wag na. Pero yun nga, sa lahat ng mga budgeted, mommy na katulad ko na gusto mag-Chicken the Neverland Pirates, yung mga link at yung mga suppliers ko, lahat ko sa baba para makatulong. Tapos, yun, papakita ko na yung mga pictures and konting videos. So, yan, enjoy nyo lang yung pag-watch. Okay, so, eto na yung preparation for Cav's birthday. Bale, ano ba? Hindi ako nakapag-vlog kasi sobrang busy, pero eto, pakita ko sa inyo. Ang ganda-ganda. Parang ginagawa pa na siya, pero hindi pa siya tapos. Tapos, ito yung pinakagusto ko. Ay, nalaglag yung N. Tsaka yung natumba na. Ay! Ang ganda talaga. Hangin kasi. Dito yung dessert tables. Hi, kuya. Ito si Kuya Pogi ang nag-aayos. Ayan siya, yung pinaka-ano niya. Yan! Hi, Kuya.
Tapos sila kaman. Gab. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Gabby. Okay, natin na po dito hindi yung birthday. Okay, isa pa, yung may kasamang palakpak ha. Kids, isa pa ha. Ready, 1, 2, 3, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita ka lang. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Gabby. Okay, tulungan na lang po natin ng Diyos Kevin. 1, 2, 3, Diyos. Ang dami. Ang dami po. Ang dami. on my next video. Bye!